Ako si Harold, 26 years old, isang utility boy na nagtatrabaho sa isang hardware dito sa probinsya ng Rizal. May 2 taon na rin ako ditong nagtatrabaho bilang boy, janitor at kung ano-ano pa. Minsan nahahatak din ako sa pagbubuhat ng sako-sakong semento o hollow blocks at nakakapagod din talaga. Mabuti na lang at mabait ang boss namin dito, si Ma'am Roxanne. Mas matanda lang sa akin ng 3 taon si Ma'am. Cute siyang tignan sa kabila ng seryoso niyang mukha. Hula ko'y nasa 5'3" lang siya. May itsura din si Ma'am. Mahaba ang buhok at maputi ang kutis. Pero ang masasabi kong bumuo sa look niya ay ang kalusugan ng harapan niya. Sa tuwing lumalabas ng opisina si Ma'am Roxanne para mag-supervise sa hardware, kitang-kita ko sa mga mata ng mga trabahador dito ang pagkagigil. Hindi ko naman sila masisisi. Sadyang mapang-akit talaga kasi si Ma'am. Palagi kasi siyang naka-smart casual. Minsan, palda na above the knee ang suot niya, kaya aninag ang makinis niyang legs, lalo kapag nakaupo siya. Minsan naman ay dress na tila niyayakap na ang buong katawan niya. Ano pa man ay malakas talaga ang dating ni Ma'am at kaaya-aya talaga siyang tignan. Madalas nga tuwing lunch break, pinag-uusapan namin mga trabahador kung gaano kaya siya kagaling pagdating sa kama. Isang araw, medyo nahuli kami ng delivery. Masama ng loob ng customer, kaya inutusan ako ni Ma'am na tumulong sa pagkarga ng construction supplies para mapabilis. Tinutukan kami ni Ma'am ng mga oras na yon. Mabilis ang kilos dahil ramdam namin yung inis niya. Higit sa lahat, ganado kami sa ganda ni Ma'am. Bagay sa kanya yung suot niyang itim na dress dahil litaw na litaw ang kaputian at kakinisan niya. Gabi na nang matapos kami noon. Mga alas 7 na, kaya agad na umuwi yung truck driver at iba pang mga trabahador. Ako naman, naglinis pa ako ng kalat sa hardware, sa storage area at sa parking lot. Napansin kong bukas pa rin ang ilaw sa opisina. Inisip ko na baka andun pa yung mga clerk, kaya pumasok ako ng dahan-dahan pero hindi ako kumatok. Laking gulat ko na si Ma'am Roxanne pala yung nasa loob. Nakaupo siya at may ginagawa. "Bakit Harold?" tanong sa akin ni Ma'am. Hindi ko alam ang sasabihin sa iya. Mukhang marami din kasi siyang ginagawa. May sinusulat siya sa makapal na libro. Record book siguro nakatabi ng laptop niya. "Pasensya po Ma'am. Hindi ko po kasi inakala na kayo yung nandito eh." Paliwanag ko. Nginitian lang ako ni Ma'am sabay sabing, "Okay lang, may kailangan ka ba?" "Maglilinis lang po sana." "Okay," sagot niya sabay balik sa ginagawa niya. Habang naglilinis at sumusulyap ako kay Ma'am Roxanne, mukhang pagod talaga siya pero sulit din siyang pagmasdan. Medyo bumungad kasi sa akin ang harapan niya na bahagyang nakayoko habang nagsusulat. Maliit lang yung opisina niya pero sadyang binagalan ko ang kilos ko para masulit ang tanawin. Gigil ako sa kanya ng mga oras na yun. Kung ano-ano nga rin yung naiisip kong kapilyuhan. Natauhan lang ako pagkatapos ng ilang minuto nang biglang magsalita si Roxanne. "Malapit na akong matapos, ikaw?" "Patapos na rin po," agad kong sagot. Tsaka ko lang binilisan ng kilos nang nagsimula ng magligpit si Ma'am. Halos sabay kami natapos at nag-stretch siya ng katawan habang naghihikab. Halos lumuwa ang mga mata ko sa pagkakahuluman ng hinaharap ni Ma'am Roxanne habang nag-uunat. Agad ko namang inilayo ang mga mata ko nang napansin niyang nakatingin ako sa kanya. Pero hindi naman siya nag-react. Medyo napahiya ako kaya naisipan kong magpaalam na para umuwi. Pero biglang may tinanong si Ma'am sa akin. "Marunong ka bang magmasahe, Harold?" "Po?" Tanong ko sa kanya kahit narinig ko ng maayos ang sinabi niya. "Dito banda oh," sabi ni Ma'am Roxanne habang tinatapik yung mga balikat niya.
Medyo ngalay kasi. Patuloy pa niya. Hindi ko alam kung nangaakit ba siya o ano. Medyo natulala ako, pero tanga na lang siguro ang tatanggi. Hindi ako magaling mag-massage pero dali-dali akong pumwesto sa likod ng upuan ni Roxanne at agad kong pinisil ang balikat niya. Aray, Harold naman eh. Dahan-dahan lang. Ay, sorry po ma'am. Napalakas ata ang diin ko sa gigil ko sa kanya. Nakaka-tense kasi yung sitwasyon ko. Napakaswerte ko. Habang minamassage ko yung balikat ni Ma'am Roxanne, unti-unti kong na-realize kung gaano siya kabango. Nakakapaliw. Ganyan lang Harold. Sa leeg naman. Tila nag-e-enjoy na sabi ni Ma'am. Tila awit ang bawat kataga ni Ma'am Roxanne. Sobrang nakakadala ang malalambing niyang tono. Ininigit ko sa likod ng sandalan na kinauupuan ni Ma'am ang harapan ng shorts ko para lang maibsa ng uhaw ko. Habang tumatagal ay tila napapadalas ang mga pikil na boses ni Ma'am na para bang nadadala na siya. Kaya naman nagsimula ako ng usapan para labanan ang aking kahinaan. Baka kasi kung ano pang magawa ko sa kanya eh. Marami po ba kayong tinapos Ma'am? Tanong ko sa kanya habang pinapadaan ang mga kamay ko sa balikat at leeg niya. Yung inventory lang. Tsaka tinuos ko na rin yung overtime pay niyo. Sagot ni Ma'am Roxanne sa akin. Naku ma'am, pwede niyo naman pong ipabukas niyo na lang yung mga ganyan. Naisipan kong magpaka-sweet ng kaunti. Tila wala namang mawawala. Tingnan niyo kayo ngayon. Sabi ko sa iling. Siguro kailangan niyo po ng stress reliever. Sabi ko pa sa kanya. Nakakabawas naman ng stress yung masahe mo. Sagot ni Ma'am. Nga po pala Ma'am, baka magalit naman yung boyfriend niyo Sabi ko sa kanya. Pero sa totoo ay gusto ko lang malaman kung single pa ba si Ma'am. Huwag kang mag-alala Harold. Walang magagalit. Sagot ni Ma'am sa akin sabay tawa ng bahagya. Ganun po ba? Sagot ko, naninigurado lang po eh. May ilang minuto ring nagpatuloy ako sa pagmamassage at naisip ko na mas okay kung ako na yung tatapos ng experience para hindi masyadong bitin para sa akin. Parang mas nakakabitin kasi kung si mamang magpapahinto. Gustong gusto ko na ring umuwi para tugunan na ang naipong pagkatakam ko kay Roxanne. Okay na po ba ma'am? Oo, salamat Sagot niya sabay unat ng braso. Kinuha ko na yung walis at nagligpit saglit nang mapansin ko ang paghilot ni Ma'am Roxanne sa binti niya na tila may iniinda. Napalunok ako at bumilis ang tibok ng puso ko. Naisipan kong alokin pa siya ng masahe kaso baka pag-isipan na niya ako ng masama. Mabilis akong nag-isip at kalaunan ay nagdesisyon akong lubos-lubusin na ang swerte ko. Naku ma'am, ngalay din po ba yung binti niyo? Napatingin sa akin si ma'am. Ang ganda-ganda niya talaga. Naisip ko na baka magalit siya. May ilang segundo rin kaming nagkatitigan bago siya sumagot. Oh Harudi, mahina niyang sambit. Hindi naman pala galit si ma'am. Kinakabahan ako at namamawis ng oras na yun. Gusto niyo i-massage ko rin? Alok ko sa kanya. Okay lang ba? Medyo gabi na rin kasi Sagot ni ma'am. Tila dream come true ang nangyayari ngayon. Kanina lang ay sa balikat at leeg ng sexy kong boss. Ngayon naman, pinayagan niya rin akong mahaplos ang maputi at makinis niyang binti. Agad akong kumuha ng upuan at umupo malapit kay Roxanne. Nakaupo pa rin si ma'am at unti-unti niyang idinantay ang binti niya sa hita ko. Tila lalong tumindi ang kakaibang nararamdaman ko at lalo akong pinagpawisan ng oras na yon. Okay lang ba Harold? Gusto mong lakasan yung aircon? Halok niya sa akin. Naku, hindi na po ma'am. Okay lang po ako. Sagot ko. Okay, pinagpapawisan ka kasi. Baka naiinitan ka na. Sweet niyo naman ma'am. Biro ko sa kanya. Napangiti naman si Roxanne. Grabe, ang ganda at ang sexy talaga niya. Kung kanina ay nakatalikod siya sa akin, ngayon naman ay magkaharap na kami at hawak-hawak ko pa yung binti niya na nakadantay sa akin.
Nga po pala ma'am, mild oil kayo o lotion? Mas okay po kung gagamitan ng ganun. Alok ko kay ma'am. Oh kuya, wait lang. Kinuha niyang bag niya at hinanap ang lotion. Eto, sabi niya habang inaabot sa akin yung bote. Pagkakuha ko ng bote, ay bahagya akong nahawakan ng kamay ni ma'am. Malambot din kasi at makinis. Parang binti niya. Napapamura nga ako sa isip ko at pinagpawisan pa lalo. Naku Harold, mababasa na damit mo, kulay gray pa naman din. Mapakat agad pawis mo dyan. Oo nga po mami. Alisin mo na muna kaya yung polo shirt mo. Nagulat ako sa sinabi ni Ma'am Roxanne. Pero mukhang okay lang sa kanya kaya inalis ko ng polo shirt ko. Napansin ko na napatingin siya sa katawan ko. Medyo matipuno din naman kasi. Normal naman siguro sa nagmamanual labor ang ganun. Okay lang bang ganito ako ma'am? Tanong ko. Gusto ko rin kasing makasigurado. Oo naman Harold, sagot niya. Napangiti na lang ako at nilagyan ko ng lotion ang binti niya. Una kong tinrabaho yung kaliwa niyang binti. Napapansin ko napapadalas yung pagsulyap niya sa katawan ko, pero hindi ko binibigyan yon ng meaning. Ayoko nang dagdagan pa yung uhaw na nararamdaman ko. Ang husay mo naman pala Harold Tila nawawala sa sariling sabi niya ma'am. Salamat po ma'am, sabi ko. Ngumiti si ma'am sa akin at napagagat-labi sabay sabing, maganda yung katawan mo kuya, nag-workout ka ba? Tanong niya. Umayos ako ng upo bago sumagot. Hindi po ma'am, hindi po kaya ng budget ang gym membership So, saka bubuhat mo lang yan dito sa hardware? Tanong ulit ni ma'am na parang may halong biro. Gano'n na nga po siguro. Nag-usap pa kaming dalawa ng saglit bago idinantay ni Ma'am Roxanne ang kabilang binti niya. Nilagyan ko yun ng lotion. At sa bawat paghaplos ko ay dinig ko na tila iba na ang tono ni ma'am. Para bang pigil na boses dahil sa lubos na pagkadala. Kayo po, nag-exercise kayo? Tanong ko kay ma'am. Oo, once a week, bakit? Ang sexy niyo kasi ma'am. Biro ko sa kanya. Ginitian ako ni ma'am. Muling napalingon sa kakisigan ko at napakagat-labi ulit. Pagkakita ko noon, ay tila nawala na ako sa sarili. Unti-unti kong pinaabot sa tuhod niya ang paghaplos hanggang sa tumaas pa nga ito ng tuluyan. Tila nagulat si ma'am. Napahawak siya sa upuan niya pero hindi pa rin naman niya inalis ang binti niya na nakadantay sa akin. Napahinto rin ako. Nakikiliti po ba kayo? Tanong ko. Hindi naman. Medyo nagulat lang Harold. Itutuloy ko pa po ba? Tanong ko sa kanya. May halo ng balak ang pagkakasabi ko. Napangiti na lang si ma'am nang makahulugan bago sumagot. Siyempre, bahala ka bago magbago isip ko. Mukhang nakuha ko na ang go signal mismo sa boss ko. Tumingin ako sa kanya at tumingin din siya sa akin habang nakangiti. Daan-daan kong ibinaba ang kanyang manipis na panloob. Sa puntong yun ay napakapit na lang si ma'am sa aking braso at napapikit sa mga sumunod na nangyari. Nanggigil ako ng sobra at talagang hindi ko tinantana ng pagkakataong yun. Napamura ako sa isip. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ang lahat ng to sa loob lang ng isang gabi. Maya-maya ay binaba ko ang pantalon ko at lumuhod agad si ma'am sa harapan ko. Bago ko'y pinikit ang mga mata ko, nagsalita si ma'am. Walang makakaalam nito ha? Oo naman ma'am, ang tanging na isagot ko. Ngumiti siya tuluyan akong pinagsilbihan ng aking sariling amo. May ilang minuto rin akong nasa alapaap nang tuluyang matapos ang lahat. Inalok ko ng tuluyan si ma'am sa kama pero hindi siya pumayag. Respeto ko naman yun. Tanggap kong hanggang dun lang mapagbibigyan ni ma'am ang isang tulad ko. Malayong estado namin sa buhay at baka madisgrasya ko pa siya. Malaking kahihiyan yon para sa pamilya niya. Inayos namin ang mga damit namin bago umuwi.
Sinabihan ako ni Ma'am Roxanne na mauuna muna raw siya dahil baka may makakita sa amin na magkasama. Ayaw raw niya ng chismis. Pumayag naman ako magpaiwan ng ilang minuto. Tangina, ang husay pala ni Ma'am Roxanne. Bulong ko sa sarili ko bago umuwi nang nakangiti. Hindi ko man nakuha ng buo si Ma'am ay nakontento na ako at nirespeto ko na lang siya bilang babae. Kahit ganun, ay masaya talaga ako at hindi ko malilimutan ang gabing yon sa tala ng aking buhay. Hanggang dito na lang po ang ating story. Pagkatapos ng pag-aaral, pagtatrabaho naman ang isang iisipin ng mga tao sa mundo. Iba ay mapalad na nakakapag-aral at nakakapagtrabaho, at ang iba naman ay hindi. Mabuti na lamang at isa ako sa mga taong maswerte na nakapagtapos ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Ako si Ella Reyes at ngayon ay nasa 27 years old na ako. 4 years na akong nagtatrabaho sa isang manufacturing company at mapalad din na na-promote sa trabaho bilang isang supervisor. At dahil tumaas ang posisyon, kinailangan kong mag-undergo training and seminar na siya namang gagawin sa Cebu kung nasaan ang head office ng company. 1:00 ng hapon nang ako'y dumating sa Cebu at pinuntahan ng isang apartment na siyang inalok sa akin ng kakilala ko sa Cebu na malapit sa company kung saan ako mag-undergo training. 4-story ang apartment at per floor ay may 3 unit. Lahat iyon ay studio type lang. 4-5 lang a month. Mura na yon kahit papaano pero bukod pa kuryente at tubig. Halos okupado na lahat, pwera na lamang ang 2 unit sa 4th floor. Gusto ko sana yung malapit sa gate para hindi mahirap mag-akyat at baba. Pero no choice kaysa naman na maghanap pa ako ng iba. Na-meet ko si Tatang Berto. Siya ang katiwala ng apartment na to. 59 years old. Matanda na nga siya pero kayang-kaya pa rin niyang umakyat ng 4 na palapag araw-araw dahil sa 4th floor din siya nakatenant. Mabait siya kausap at madaling kausap. Pero syempre kailangan ko pa rin sundin ang patakaran ng apartment. Naging normal lang ang unang linggo ko dito sa Cebu. Trabaho at bahay lang ang naging routine ko. Hindi naman ako nahihirapang makipag-usap sa Bisaya kasi kahit papano kaya naman nilang magsalita o umintindi ng Tagalog kaya wala akong naging problema. Sabado, kagagaling ko lang sa maliit na talipapa at na may linang pwede kong maging tanghalian at hapunan. Pagkatapos maihanda ang mga rikado ng lulutuin, nag-focus na ako sa karne na huhugasan ko. Nagulat na lang ako nang bumuluwak ang tubig sa gripo at tuloy-tuloy na bumuhos ang malakas na current ng tubig. Nabasa ang sandong suot ko, pati na ang short ko. Sa katarantahan ko, wala akong ibang inisip kung hindi humingi ng tulong kay Tatang Berto. Tatang! Pasigaw na tawag ko sa kanya. Narinig ko pa na sumagot ang matanda sa akin mula sa loob ng unit niya. Sandali lamang. Tatang, tulungan ho ako. Nasira ko yata yung gripo. Baka umapo sa lababo eh. Sigaw ko sa kanya pagkabukas niya ng pintuan. Napansin ko na hindi agad nakasagot si Tatang at nanatili lamang itong nakatingin sa akin. Huy, Tatang, tulungan mo ko. Oo yeah. Sandali lamang. Sagot agad niya sa akin. Nagradyo muna siya sa guard sa baba para ipautos na patayin muna ang tubig sa 4th floor at saka bumalik sa loob ng bahay. Wala pang 1 minuto ay lumabas na to na may mga gamit at gripo na pamalit sa nasirang gripo sa unit ko. Sisip-isip ko na lang na Boy Scout pala to ang si Tatang kasi may mga nakahanda na siyang mga gamit na pamalit sa nasirang gamit ng unit. Pasensya na iha,
Hindi na ako nakapag-check ng mga gamit dito sa unit mo kasi biglaan din ang dating mo eh. Sabi ni Tatang habang tinatapos ang pagkukumpuni. O ayan, tapos na. Ngiting sabi niya na napatingin ulit sa aking katawan. Ay, salamat naman po. Pasensya na rin kung naabala ko kayo, Tang. Sagot ko naman sa kanya pero napansin ko na naman ang pagkakatulala niya sa akin. Pero nung napansin niya na nakatingin lang ako sa kanya, ay agad niyang inalis ang tingin niya sa akin. At nagradyo ulit sa guard para buksan na ang tubig. At yun na nga, okay na ulit ang gripo. Nagsabi naman siya na magche-check muna siya ng mga ilaw at iba pang gamit sa unit para siguraduhin na wala nang may sira pa. Kaya hinayaan ko lang muna siya at ako naman ay naisipang magpalit ng damit dahil nga sa nabasa ito ng tubig. Dahil walang kwarto ang studio type na yon, sa banyo ako nagpalit at dun ko napansin sa salamin sa banyo na humapit pala ang sando na suot ko sa katawan ko at kita ang manipis na panloob ko sa pagkakahapit. Kaya pala napapatingin si Tatang sa akin kanina. Pero hindi ko naman iyon minasama. Agad ako nagpalit ng damit noon. Spaghetti na medyo mababa ang neckline ang damit na nakuha ko. Hindi na sana iyon ang isusuot ko pero inisip ko na lang na hindi naman magtatagal si Tatang sa unit ko. Kaya itinuloy ko rin yung damit na yon. Paglabas ko ng banyo, saktong nag-uusap sa radyo ang guard tsaka si Tatang. Tang, kumain na ba kayo? Tanong ng guard sa radyo. Hindi pa, sagot ni Tatang. Baka naman humamaya, wala na naman kayong pagkain dyan. Tapos hindi ka magsasabi sa akin. Baka mahimatay ka na naman dyan. May tirang pagkain pa ako, tsaka pera. Kaya huwag kang mag-alala. Biglang napansin ni Tatang na nandun na pala ako sa lababo. Iha, okay naman na dito. Wala na ako nakitang sira. Balik na ako sa unit ko. Sige po, Tang. Salamat po ng marami. Paglabas niya, napaisip tuloy ako sa pag-usapan nila ng guard. Marami tuloy akong gustong itanong sa kanya. Tinuloy ko na lang ang pagluluto at agad naman ako ang natapos. Bumili muna ako ng soft drinks dahil minsan hindi kompleto ang tanghalian ko kapag walang soft drinks. Pagbalik ko sa apartment, agad akong sinalubong ng guard at nagpasuyong iabot ang pagkain na dala niya kay Tatang Berto. Dito napatanong ako sa kanya at nilahad naman ng guard ang nangyari. Minsan na pala itong nahimatay dahil sa sobrang gutom, dahil minsan palang naubusan ito ng budget at walang pambili ng pagkain. Maliit lang kasi ang kinikita nito sa pagkakatiwala ng apartment. Kaya doon ako nahabag kay Tatang. Pag-akyat ko, naisipan kong ayain si Tatang na kumain kasabay ko sa apartment bilang pasasalamat ko na rin sa kanya sa pag-assist sa akin sa nasirang gripo. Nahihiya pa to sa una pero napapayag ko na rin. Sa unit ko, pinaghahandaan ko siya ng pagkain. Medyo malayo yung baso sa akin, kaya kailangan kong yumuko ng kaunti para maabot yung baso. Sa pagkakayuko ko, medyo bumaba ang neckline ko at medyo lumitaw ang kalusugan ng aking hinaharap. At nahuli ko na naman si Tatang na nakatingin roon. Pero hindi ko pa rin minasama yun. Nang kumain na kami, nagsimula akong magtanong-tanong sa kanya, tungkol sa kanya at kung nasaan ang pamilya niya. Nalaman ko na tiga Manila pala si Tatang, kaya pala marunong magtagalog at dati palang seaman. Binuhay niya ang pamilya niya at pinag-aral ang mga kapatid, kaya matagal din siyang nakapag-asawa. Na-inspire ako sa sipag at tiyaga ni Tatang Berto. Ang dami niyang napagdaanan nung nagsisiman siya. Sa edad na 37, nakapag-asawa siya ng bata sa kanya, 30 anyos naman. Pero pagkatapos ng 2 taon, ay niloko siya nito. Nalungkot ako sa nalaman ko sa buhay niya. Hindi pala madali ang pinagdaanan niya. Sinubukan niya uling magmahal sa age of 46. Nag-asawa siya ulit pero ganun ulit.
Niloko lang siya, kaya hindi na siya nagmahal pa. Sa pamilya naman niya, wala na siyang gaanong balita nung nagkanya-kanyang buhay sila. Sobra akong na-stress sa nalaman ko kay Tatang. Marami pa siyang kwento sa akin at talagang nakaka-inspire, pero natatawa lang ako na sa haba ng kwentong iyon, ilang beses ko siyang nahuhuling tumitingin sa maputi at makinis kong legs. Pero hindi ako nakakaramdam ng inis sa kanya kasi nakikita ko naman na mabait siya. Simula noon ay naging close kami ni Tatang. May mga time na sabay kaming kumakain ng tanghalian o ng hapunan at marami kaming napag-uusapan pero never siyang nagtanong ng personal sa akin. Isang araw, nagpaayos na naman ako sa kanya ng ilaw sa banyo. Iniwan ko lang siya sandali para bumili ng tinapay na pwedeng ipamerienda ko sa kanya. Pagbalik ko ng unit, nakita ko na may ilaw na ang banyo. Agad akong tumuloy sa banyo para tingnan yung nilagay na ilaw ni Tatang. Pero nagulat ako na nandun pala siya sa loob at nagulat din ako sa ginagawa niya. Nakababa ang short niya at nagsisikap ito mag-isa. Habang nasa tapat ng kanyang ilong ang pinag-alisan kong underwear. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko at sobrang nasyak ako. Ella, patawarin mo ko. Hindi ko na mapigilan tong nararamdaman ko sa iyo eh. Sambit niya habang ginagawa niya yun. Hindi ako nagsalita sa mga oras na yun dahil wala akong ibang nararamdaman sa kanya kundi ang awa. Si Tatang siguro, wala na siyang mahanap ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Hinayaan ko siyang matapos. Maya-maya pa'y lumabas na ito sa banyo at nagulat siya na nandun na ako sa unit. Halatang natakot siya at malamang ay iniisip niya kung nahuli ko siya. Pero hindi ako nagpahalata. O Tang, merienda muna kayo. Sige Iha, magpapalit lang ako ng damit. Pinagpawisan kasi ako sa pagpapalit ng ilaw eh. Tugon naman ni Tatang na hindi niya alam na nahuli ko siya sa kapilyuhan niya. Agad siyang lumabas at nangakong babalik. Bigla ko tuloy naisip na kahit matanda na si Tatang ay kaya pa rin pala niyang magbigay aliw sa isang babae. Hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Wala kahit anong takot na baka may gawin siya sa akin. Lumipas pa ang mga araw. Napansin ko na para akong iniiwasan ni Tatang Berto. Hanggang sa mag-decide ako na kausapin siya. Humanga ako sa kanya nang biglang umamin siya sa akin na meron daw siyang pagnanasa sa akin. Natatakot lang daw siya na baka hindi na raw niya mapigilan ng sarili niya at baka may magawa siya sa akin na masama. Muli wala akong naramdamang galit o takot sa kanya, kundi paghanga. Isang linggo ulit ang lumipas at halos hindi na kami nagkakausap ni Tatang Berto. At 3 linggo na lang ay aalis na ako pabalik ng Maynila. Nag-decide ulit ako na kausapin si Tatang. Sa mga oras na yon, nag-isip na lang ako ng dahilan kunwari na may papaayos ako sa kanya. Agad naman siyang pumunta sa unit ko para tingnan yung gamit na dinahilan ko sa kanya. Sa mga oras na yon, hindi siya makatingin sa akin ng maayos. Siguro naiilang siya sa suot ko. Spaghetti ulit, na kulay red at naka-short. At litaw na naman ang mabuting harapan ko noon. Atang, gusto ko lang po sana na mag-usap tayo. Wala po talaga akong ipapaayos sa inyo. Sambit ko. Hindi naman siya sumagot. Tang, gusto ko lang po sana na okay tayo bago ako umalis. Dahil ilang linggo na lang ay aalis na ako. At uuwi na ako ng Maynila. At gusto ko na malaman mo na hindi ako galit sa'yo. Bigla siyang napatingin sa akin at kitang-kita sa mga mata niya ang lungkot. Ganun ba? Malungkot na sambit niya. Salamat Iha kung hindi mo ako kinamuhian. Tugtong pa niya na siyang nagpahabag sa akin. Tang, wala po akong dapat kamuhian sa'yo. Naiintindihan ko kung bakit niya nagawa yun. Mabuti pa kayo at dala lang yan ng kalungkutan niyo eh. Tugon ko ulit sa kanya sabay lapit.
Halos napalunok siya nang lumapit ako sa kanya. Maliit lang kasi si Tatang, kaya halos nasa tapat ng mukha na niya ang kalusugan ko. Nakayuko lamang to at tila nahihiya sa paglapit ko. Hinawakan ko siya sa baba at itinaas ko ang mukha niya at nagkasalubong ang mga mata namin at nginitian ko siya ng matamis. Tang, gusto mo ba talagang tikman? Tanong ko sa kanya. Nanlaki ang mata ni Tatang nang marinig yun. Tang, papahig po ako. Dugtong ko pa at niyakap siya. Talaga? Sigurado ka ba, Iha? Tanong niya sa akin na nanginginig. Wala akong ibang sagot kundi halik sa kanyang labi. At sa mga oras na yon, bigla siyang nabuhayan at gumanti na rin. Natatawa ko kasi kakaiba talaga humalik ang mga matatanda. Hinahayaan ko lang siya at mahaba habang palitan ang ginawa namin ni Tatang. Bumaba ang kanyang labi sa aking leeg. At sa totoo lang, hindi ko inaasahan na talagang tatablan ako ng sobra sa isang matanda. Nakatayo lamang kami at magkayakap habang ginagawa niya yon. Hindi na rin niya napigilang humaplos sa aking katawan paibaba. Napapakagat na lang ako sa labi dahil kakaiba ang mga haplos niya sa akin. Bakit ganun? Tuluyan na nga naming inalis ang mga suot. At sa pagkakataong yon, sobrang nanlaki ang mga mata ni Tatang nang makita ang kabuuan ko. Ilang segundo pa niya itong pinagmasdan at maya-maya pa ay hindi na niya napigilan ng sarili. Tang, nakakangawit ang nakatayo. Biglang sambit ko. Bigla siyang napatingin sa akin at ngiti naman ang ginanti ko sa kanya. Agad niya akong hinatak sa kutsyon na nakalatag sa sahig na siyang nagsisilbing higaan ko. Marahan naman niya akong inihiga. Naramdaman kong pinaghiwalay niya ang mga binti ko at maswerteng pinagmasdan pa ang magandang tanawin na bumungad sa kanya. Tatang Berto, tawag ko sa kanya at napatingin naman siya sa akin. Ano pa pong hinihintay niyo? Agad na binalik ni Tatang ang atensyon niya roon. Alam na niya ang ibig kong sabihin. At ako naman ay humanda na sa gagawin ni Tatang. Sa puntong yun ay napamura na lang ako ng tuluyan ng lumusong si Tatang. May karanasan na ako sa ganitong bagay pero hindi kasing husay ni Tatang. Iba nga siguro kapag matanda na at eksperto. Pero wala naman gaanong karanasan si Tatang pero ang galing-galing niya. Hindi ko mapigilang maihiyaw ang pangalan ni Tatang. Lalo naman itong nanggigigil nang marinig niya yon. Hanggang sa hindi ko na kinaya pa, ay tuluyan kong naabot ang rurok. Ayos ka lang ba, Iha? Muli matamis na ngiti ang iginanti ko sa kanya, kasabay ng halik sa kanyang labi. Agad kong itinihaya si Tatang at ako naman ang kumubabaw sa kanya. Tinanggal ko ang kanyang t-shirt habang nakatingin ako sa kanya. Pinagmasdan ko ang kanyang kulobot na katawan at muli ko siyang nitian. Pansin ko na agad ang umbok sa kanyang short na sa tingin ko ay hindi naman gaanong nabiyayaan. Pero maya-maya ay nagulat ako sa aking nabungaran. Dahil matanda na siya, inisip ko na hindi na siya gaanong tatablan. Pero malabakal pala ang bumungad sa akin. Iha, sasamantalhin ko na to. Sigurado ka ba? Tanong pa ulit ng matanda. Oo, Tang. Sambit ko na may kasamang ngiti. Muli akong pinahiga ni Tatang at pumwesto siya sa pagitan ng aking hita. Agad kong iniyakap ang mga binti ko sa kanyang bewang. Medyo kinakabahan ako, pero ilang sandali pa ay natamas ako na ang unti-unting pag-iisa namin ni Tatang Berto. Kagat labi kong tinanggap ang una naming pagsasalo. Halos mamuti ang mga mata ko. Hindi ko akalain na ganito ang sasapitin ko. Para akong mababaliw. Si Tatang ang kauna-unang lalaki na nagpaabot sa akin sa pinakarurok na hindi ko naranasan sa aking mga dating nobyo. Lumipas ang ilang oras na walang humpay na nagpakasasa sa akin si Tatang. Hanggang sa tuluyan kaming nakontento sa isa't isa.
Bumagsak sa aking ibabaw si Tatang at parehas kaming naghahabol ang hininga. At maya-maya pa'y hinalikan niya ako ng smack. Nagulat ako nang umiiyak si Tatang Berto. Oh, bakit naman ho kayo umiiyak, Tatang? Ella, iha, sobra ako nagpapasalamat sa iyo dahil pumayag ka. Kahit matanda na ako, hindi ka nandiri sa akin. Salamat sa pagpaparanas mo sa akin ito. Tang, isa lang ho masasabi ko, walang anuman. At hinalikan ko ulit siya. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan muna kami ni Tatang habang kumukuha ng lakas at pagkalipas ng 10 minuto ay muli na naman kaming nagsalo sa kama. Nilubos ako ni Tatang sa mga gabing nagdaan. Malaya rin akong nakakasigaw kasi kami nga lang ang tao sa 4th floor ng apartment. Sa natitirang 1 buwan ko sa Cebu, nagpaasawa ako sa kanya. Naging agresibo man siya pero ramdam ko pa rin ang respeto niya sa akin. Natapos ang 1 buwan at pabalik na ako ng Maynila. Kaya huling gabi ko sa apartment ay muling may naganap sa amin. Sa totoo nga lang ayaw niya kasi baka wala na akong lakas sa biyahe ko kinabukasan. Pero nagpumilit lang ako. Maraming dahilan kung bakit ko ginawa to. Si Tatang Berto ang simbolo ng isang tunay na lalaki. Nawala ang galit ko sa lalaki nang makilala ko siya. Naiinis nga ako sa mga babaeng nang iwan sa kanya. May pagkakaparehas din kasi ang pangyayari sa buhay namin ni Tatang. Parehas kaming iniwan. Pero kay Tatang ko nakita ang pagiging ama na hindi nagawa ng tatay ko dahil iniwan lang din kami nito. Para sa akin, hindi dapat maranasin ni Tatang Berto yung pait na naramdaman niya dahil napakabuti niyang tao. Sa pag-alis ko sa Cebu, ang tanging advice na pinabao niya sa akin ay magtiwala ulit sa pagmamahal dahil ito ang kakayahan nating lahat. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng story nito.